Boss, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Tanong ni Robin habang nagmamaneho ng sasakyan. Nakatingin pa rin si Caleb sa labas ng tinted window glass habang malalim na nag-iisip. I know what I'm doing. Sagot niya na hindi pa rin tumitingin kay Robin. Paano kung lalong magagalit sa'yo si Ma'am Missy kapag nalaman niyang nasa side ka ni Glee sa pagdemanda sa kanila ni Phil? I'm doing this for her, not for Glee. Sagot pa rin ni Caleb na patuloy na nakatingin sa mga nadaraanan nila sa labas. Buti sana kung yan ang iisipin niya. Alam mo naman ang ex-wife mo kung mag-isip. She's still my wife. Pagtatama ni Caleb, tiningnan ni Robin ang kanyang boss sa side mirror. Di ba boss, tapos na ang kontrata ng kasal niyo? So, ex-wife mo na siya. Katuwiran na rin niya na parang natatawa pa sa kanyang boss. Sinulya pa ni Caleb ang alalay. Yan ang alam ni Missy. Ngunit walang expiration ng aming kasal. We're still married. Napaawang ang labi ni Robin. Kung ganon, bakit hindi mo siya hinabol nung akala nating nagpakasal siya kay Phil? Because Emma. Hindi tinuloy ni Caleb ang gusto sanang sabihin. Ngunit si Robin ang nagpatuloy. Because you're a loser. Masyadong mataas ang pride at nasaktan ang ego mo sa pagkakalang ang babaeng lagi kang binibigyan ng atensyon ay madali ka lang ipinagpalit sa iba. Kaya imbes na hanapin mo siya at bawiin, hinintay mo ang ilang taon na siya ang kusang bumalik sa'yo. Yan tuloy, natigang ka. Lumipad ang masakit na tingin ni Caleb sa kanyang alalay. Ayaw naman saluhin ni Robin ang masakit na tingin na yun dahil agad siyang umiwas at nagpatuloy sa pagmamaneho. Sumobra yata siya sa pagsasalita ng kung ano-ano sa kanyang boss. Talagang sarap naman kasing pagsalitaan ng masakit itong boss niya. Talagang king of all kings of pride. Hindi na sumagot si Caleb sa alalay upang magkaroon ng katahimikan ang kanilang biyahe. Ngunit akala niya lamang iyon dahil sa kalagitnaan, muling binasag ni Robin ang katahimikan ng biyahe nila. By the way boss, di ba ikakasal ka na sana kay Glee? Kung kasal ka pa kay Ma'am Missy, bakit ka nagpakasal kay Glee? Wala sanang balak sumagot si Caleb, ngunit pinili niyang mga tuwiran sa alalay niya. That supposed wedding was fake. Bali walang sagot ni Caleb na ikinagulat naman ni Robin. What the? Boss, ikaw talaga. Kahit pala matuloy ang kasal niyo, peke pa rin yun. Kaya pala ang dali lang para sa'yo na kanselahin ang wedding. Utang na loob mo pa pala sa anak mo na hindi natuloy ang kasal. Ano ngayon, walang masabi ang mga magulang mo dahil sigli ang may mali. Ang galing. Ang galing mo talagang magdrama, boss. Pinahanga mo ko. Bahagyang tumikim si Caleb. Gusto niyang ngumiti dahil sa papuri ni Robin. Ngunit sandali lamang iyon dahil muli itong nagsalita. Di sana, ikaw na lang pumalit kay Phil bilang artista. Siguradong masisikat ka pa kaysa sa kanya. Aba, pang-Oscar award ang drama mo, boss. Napalis ang bahagyang pangiti ni Caleb dahil sa tinura ng alalay. Baka gusto mong hindi nasisikat ang araw sa'yo kapag tinuloy mo pang kadaldalan mo. Nasamid ni Robin ang dila. Agad na siyang tumahimik bago pa uminit ang ulo ng boss niya. 3 araw ang nakalipas. Nakatanggap si Missy ng search warrant at warrant of arrest. Pagbukas niya ng pintuan ay nasa harapan na niya ang mga pulis. Ma'am, may we search your home? Nakuyom ni Missy ang kamao. Nasa loob ng bahay niya si John dahil gusto nitong makalaro si Sean. At si Phil, hindi pa dumarating dahil inatid lang nito kanina si John at kaagading umalis dahil may importanteng lakad daw ito. Wala siyang nagawa kundi hayaan ang mga pulis na halugugin ang loob ng bahay. Hindi nagtagal ay bumalik ang mga ito. Where is your son, Mom? It seems you're alone here. Kunod noong tinignan ni Missy ang mga pulis. Nagtataka siya kung bakit nagtanong ito tungkol sa kanyang anak. Hindi ba nakita ng mga ito ang dalawa na naglalaro sa sala? You searched the house unexpectedly. Seeing me alone means I'm alone. Sagot niya sa mga pulis. Hindi na siya magtataka kung hindi nakita ng mga ito si Sean at John. Sa sobrang advance mag-isip ng anak niya, ay siguradong hinila na nito si John upang magtago. There is an arrest warrant out for you, ma'am. You must return the child before your case is escalated. We don't have a choice but to bring you to jail. Binigay ng NY police officer ang warrant of arrest kay Missy. Sa kabila ng pagposes kay Missy,
ay hindi man lang siya nakitaan ng pag-aalala at takot. Bagkus ay napuno ng galit ang puso niya. Hinayaan niyang arestuhin siya ng mga pulis, kaysa naman lumabas pa mga bata mula sa pinagtataguan ng mga ito. After all ay pwede niyang tawagan ng kuya niya upang puntahan muna ang anak niya. Si John, kukunin na lang iyon ni Phil kapag dumating ito mamaya. Saka pa lamang lumabas ang dalawang bata mula sa secret room nang makita mula sa CCTV na umalis na ang mga pulis. Ngunit mabilis namang lumabas sa mansyon si Sean nang makita na kasama ng mga pulis ang kanyang ina. "No! Mom!" Umiyak si Sean na sumigaw habang hinahabol ng tingin ng papalayong police car. "I'm sorry. Dahil sa akin, nakulong ang mommy mo." Umiiyak na humingi ng paumanin si John. Hindi siya pinansin ni Sean. Mabilis siyang pumasok sa loob ng mansyon at hinanap ang telepono. Si Caleb na kasalukuyang sumisimsim pa ng mainit na kape sa loob ng kanyang opisina. Nang magring ang telepono, ay nakakunot ang noo nang sinagot niya ito. "Monster Dad, help my mom. She's in jail." Nabuga ni Caleb ang kape nang marinig ang boses ng kanyang anak. "This is Monster Kid." Usal ni Sean. Habang hinihipa ni Caleb ang kape ay napaso pa ang dila niya. "What happened?" Tanong niya. "You don't need to ask what happened because you already know. If you do not release my mom from jail, I am going to ruin your company. Don't force me to do that now." Napataas ang isang kilay ni Caleb dahil sa narinig. Hindi siya kaagad nakasagot nang biglang pumasok si Roven. "Boss, masamang balita. Kalahati ng mga computer natin ay biglang nag-blackout. Kasalukuyan pang inaayos ng mga IT personnel natin ang system. Ngunit ang mga important files mukhang nabura na at hindi na nila kayang i-retrieve." "Shit!" Napamura si Caleb. Akmang itatakip na niya ang telepono nang marinig muli ang boses ng kanyang anak. "See what I am capable of, Monster Dad. You forgot that I'm your monster son. Hurry and release my mom in jail." Napaawang ang labi ni Caleb. "Is he really my son?" "Yes, he is." Siya rin naman ang sumagot ng tanong niya. Napatawa siya sa sarili. "What the?" Hindi lang pala asawa niya ang sakit sa ulo. Lalo na yata itong anak niya. Binalingan niya si Roven. "Book my ticket to New York now." "Boss!" Nagtataka si Roven. May balak pa ba ang boss niyang lumipad patungong New York sa gitna ng problema ng kanyang kumpanya na kinakaharap ngayon? Hindi niya talaga maintindihan ang nangyayari ngayon. Nakamot niya ang ulo at tumalima na lamang bago pa siya masinghalan. "Miss Valdellion, you are free now." Lumipad ang tingin ni Mrs. sa nakabukas na pintuan na bakal ng kanyang selda. Tumayo siya mula sa kanyang inuupuan na sahig. Nagtataka ang kanyang mga mata habang nakatingin sa gwardiya. Kakatapos lang nilang mag-usap ng kuya niya at sinabi nitong hindi siya tutulungan na makalabas ng kulungan. Ayaw na raw nitong makisali sa problema niya. Naiintindihan din naman niya ang kuya niya. Kahit siya ay hanggat maaari, ay ayaw niyang maging pabigat pa rito. Marami silang magkakapatid na iniintindi ng kuya niya at ayaw na niyang makadagdag pa. Kinausap na rin niya si Troy at ito na muna ang kumuha kay John at Sean sa bahay niya dahil hindi pa rin bumabalik si Phil. Wala namang nabanggit na papunta rito ang kuya Troy niya. Malinaw ang usapan nila kanina na ayaw niyang pumunta rito ang anak niya. Ayaw niyang nakikita siya nito sa loob ng kulungan. Kinausap na rin niya ang abogado niya kanina. Ang sabi papunta na ito ngunit kinabukasan pa. Tinignan niya ang oras. May 5 oras pa na natitira ang abogado niya bago makarating rito sa New York dahil out of country ito. Unless pinasundo ito ng kuya niya ng private plane upang mas mapabilis ang pagdating nito. Ngunit imposible naman na gagawin yon ng kuya niya. "Miss Valdellion." Muling nanumbalik ang ulirat niya nang marinig ang pagtawag ng jail guard. "Who bailed me out?" Agad niyang tanong sa guard. "He hides his identity. Go, see him. He'll be waiting for you outside." "He?" Nakakunot ang noo niya kung sino ang he na ito na nagpiyansa sa kanya. "There he is." Turo ng guard. Sinundan naman niya ng tingin ang tinuturo ng kamay ng guard. Naglakad pa siya ng kaunti upang malaman kung sino ang naghihintay sa kanya. Nasa hallway na siya patungong exit nang mapansin niya ang lalaki.
na dominanteng nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng white long sleeve at black pants habang ang black coat nito ay nakasampay sa kamay. Nakatalikod ito ngunit parang pamilyarang hubog at kakisigan ng katawan nito. Sa tingin niya, tila naramdaman ng lalaki ang mga yapak niya sa likuran nito. Kaya ito'y lumingon sa kanya. "Caleb?" Hindi makapaniwala ang reaksyon niya. "Good to know you still remember me." Seryoso ang anyo nito habang nakatingin sa kanya. Bumaba ang tingin nito sa suot niyang lace mesh dress na pinatungan lang ng manipis at mahabang coat na abot hanggang binti niya. Pantulog niya itong suot nang dumating ang mga pulis. Ayaw niyang makita ng mga pulis ang dalawang bata, kaya hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon upang magpalit ng damit. Tinakpan niya ang kanyang dibdib nang mapansin na madilim ang anyo ni Caleb habang nakatingin sa suot niya. "You walk with the cops without even changing?" Umandar na naman ang pagiging possessive ni Caleb pagdating kay Missy. Ewan ba niya kung bakit pagdating kay Missy ay umaakyat ang dugo niya sa ulo kapag ini-imagine niyang may ibang lalaki na naglalaway sa katawan nito. Lahat ng babae na dumaan sa kanya ay wala siyang pakialam sa mga sinusuot ng mga ito. Ngunit kay Missy, ayaw na ayaw niyang may ibang lalaki na tumitingin dito. "Ano bang pakialam mo sa suot ko?" Nairita ang tinalikuran ni Missy ang naninilim na anyo ni Caleb. Ilang hakbang pa lang siya nang mabilis nitong hinawakan ang palapulsuhan niya. "Is this all I've got after bailing you out?" Nag-aakusa ang tono ng pananalita ni Caleb. Gigil nito ang pinaharap ang asawa na ngayon daig pa ang tigre kung makatingin sa kanya. "And who told you to help me out? You're not my hero, not my friend. But I'm still your husband." Dugtong pa ni Caleb. "In the past, but not today, nor in the future." Nagtagis ang mga bagang ni Caleb dahil sa narinig sa sinabi ni Missy. Gustong-gusto na niyang parusahan ng halik ang asawa, tulad ng dating ginagawa niya. Ngunit nagtitimpi lang siya sa takot na baka pag ginawa niya ito, ay lalo lamang itong lalayo sa kanya. Hindi man lang ito marunong magpasalamat. Taliwas ito sa ini-imagine niya mula pa kanina. Muli na naman niyang napansin ang manipis na suot nitong pantulog. Kinuha niya ang black coat at ibinalabal sa katawan ni Missy bago pa muling uminit ang ulo niya. Hindi sumang-ayon ang asawa niya dahil tinanggal agad ni Missy at hinagis sa kung saan ang coat na nilagay niya. Pumikit ang mga mata ni Caleb upang pakalmahin ang sarili. "Stop acting like a child, Missy." Mahina ngunit mariin niyang pagkakasabi. "I said, I don't need your help." Mataray na wika nito at padabog na umalis. Dinampot niya ang black coat na hinagis nito at malaki ang mga hakbang na muling hinabol ang asawa. "But you need this." Giit pa rin niya at muling nilagay ang kanyang coat sa likuran nito nang maabutan niya. Malalim na ang gabi at lumalamig na rin ang simoy ng hangin. Malumanay niya ang pagkakasabi. Saka pa lang nakaramdam ng ginaw si Missy nang tuluyang ma-expose ang balat niya sa labas. Ngayon niya lang naalala na magpapasko na pala. Kailangan na rin niyang paghandaan ang kaarawan ng kanyang anak sa susunod na mga araw. Nagpaubaya na lamang siya nang takpan nito ng coat ang magkabilang balikat niya. Bahagya pa siyang natigilan nang maamoy ang pabango na niregalo niya rito noon. Ano ang gusto nitong iparating sa kanya? Na pinahahalagahan pa rin ito ang lahat ng bagay na nanggaling sa kanya? Kung noon hindi nito ginawa na magkasama pa sila, ngayon pa kaya? Nagkasya na lamang siyang yakapin ang coat nito. "Nandito ang sasakyan ko. Ihahatid na kita sa bahay niyo." Wika ni Caleb. "Kaya kong umuwi mag-isa. Hihiramin ko na lang muna tong coat mo. Ibabalik ko na lang after kong labhan." Nagsimula na naman sa pagdataray si Missy. Hindi na sumagot si Caleb. Walang pasabi na lang na binuhat niya si Missy at pinasok sa loob ng kotse niya. "Caleb, ibaba mo ko!" Hindi siya pinansin ni Caleb. "I want to see my son." Saad ni Caleb sa dominanteng boses. Nagbabanta ang tono ng pananalita nito na wag na siyang kumontra pa. "Teka nga, paano mo nalaman na nakulong ako? Kasabot ka ni Glizelle, ano?" Biglang naisip ni Missy. Nakaramdam ng guilt si Caleb, ngunit sandali lang nang maisip na lahat ng ginagawa niya ay para kay Missy at hindi para kay Glee. "Your son called me." Tipid na sagot ni Caleb
at sinimulang buhayin ang makina ng sasakyan. Umiwas ng tingin si Missy. Kung ganun, anak pala niyang may pakana ng lahat. Hindi niya alam kung kinulang ba siya sa pagmonitor sa anak niya. Bakit may ginagawa ito na kinakagulat na lang niya? At naniwala ka naman kaagad. Kahit hindi mo ako puntahan, kaya kong palabasin ang sarili ko sa kulungan. Katuwiran niya. Kaya mo nga. Ngunit busog naman ang mga lalaking preso sa kakalunok ng laway dahil dyan sa umbok sa loob mo kapag tumagal ka pa ng ilang oras sa loob. Pabalang na sagot ni Caleb, halatang naiinis. Ano naman ngayon? Pabalang din na sagot ni Missy. Matalim siyang sinulyapan ni Caleb. Hindi ka nahiya na nakikita nila ang laman at kaluluwa mo? Bakit ako mahihiya kung may ipagyayabang din naman ako? Ouch! Napahawak si Missy sa noo niya nang buntik ng mabangga sa airbag ng kotse. Binalingan niya si Caleb upang singhalan ito dahil sa biglang pagpreno ng sasakyan. Ngunit hindi niya nagawang ibuka ang labi niya dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya. Nakasalubong ang dalawang kilay nito at matigas ang paggalaw ng mga panga. Halatang nagalit sa sinabi niya kanina. Why on earth do you always provoke my anger, ha? Ramdam ni Missy ang nakakatakot ng panggigigil ni Caleb sa kanya. Tila gusto nitong kainin ng buo ang labi niya. Ngayon pa lang ay gusto na niyang tumakas bago pa nito magawa ang binabalak. Akmang lalapat na ang mga labi nito sa labi niya nang biglang mag-ring ang cellphone ni Caleb. Ayaw ni Caleb sagutin ito, ngunit nang bubulahaw ang caller. Kinuha niya ang phone at planong patayin nang may lumabas sa screen. Don't dare to turn off your phone. I'm watching you. Napabuga ng hangin si Caleb nang matanto na galing ang mensahe sa anak niya. Monster son, it's you again. Usal niya sa sarili, ngunit sapat pa rin na marinig ni Missy. Lihim na natuwa si Missy dahil iniligtas na naman siya ng kanyang anak. Nakita naman ni Caleb ang pagngiti ng asawa, kaya lalo lamang siyang nainis. Mukhang kailangan na niyang makuha ang loob ng anak niya. Bago pa man siya matalo sa laro na sinimula ng kanyang asawa. Salamat sa paghatid at pagpiyansa na rin. Mataray na lumabas si Mrs. sa sakyan ni Caleb. Hindi man lang niya hinintay na pagbuksan siya ng pintuan. Naiinis kasi siya sa ginawa nito kanina. Muntik nang masubsob ang nguso niya nang biglang hininto nito ang sasakyan. Mabuti na lang at mabilis siyang nakatukod sa pintuan. Malaki na rin ang pasasalamat niya sa kanyang anak at nagawa siyang iligtas mula kay Caleb. Hindi mo man lang ba ako yayayain magkape sa loob? Hindi niya alam na mabilis din pala itong nakasunod sa likuran niya. Maraming coffee shop na pwedeng pagkapehan sa labas, Mr. Wilson. Mataray pa rin niyang sagot habang pinipindot ang doorbell. Alam niyang mga katulong na lang niyang natira sa loob dahil ang anak niya ay dinala ni Troy sa kanyang kuya Miko. Pagod ako sa mahabang biyahe. Wala na akong time para ikutin ang lugar na to upang maghanap ng kape. Nakapamulsa na katwiran ni Caleb. Lumipad ang matalim na tingin ni Missy sa dating asawa. Nakita nga niyang iniinda lang nito ang pagod dahil sa mahabang biyahe. Naging gusot-gusot na ang suot nitong damit. Pati ang buhok nito ay nagulo na rin. Ngunit nagdadalawang isip siya. Kapag pinapasok niya ito sa loob ng kanyang pamamahay, ay wala siyang kasiguraduhan kung magiging mabait pa rin ba ito. Come in! Natulala silang dalawa nang makita ko sino ang nagbukas ng pintuan. Mayroon pang nakalagay na plastic chair na halatang iyon ang ginamit upang patungan para lang magbukas ng pinto. Mavi, akala ko sumama ka sa Tito Troy mo. Mabilis na kinarga ni Missy ang anak at mahigpit itong niyakap. Na-miss niya ito kahit 15 hours pa lamang siyang nawawala. Sumama nga ako, Mom, but I want to go back home since you're alone here. Matalim ang tingin na pinukol ni Sean sa ama. Tila nagpapahiwatig na hindi ligtas ang kanyang ina sa kanyang ama. Oh, then where is your Tito Troy? Iginala ni Missy ang paningin sa paligid upang hanapin si Troy. Nasa labas lang ng bahay, Mommy. Nag-iikot-ikot to secure my safety. Hinalika ni Missy ang tungki ng ilong ng anak. Sobrang sweet tignan ng dalawa. Si John, nasaan siya? Umuwi na ba? Daddy Phil fetched him earlier. I see. Tumango-tango si Missy. Mukhang hindi alam ni Phil ang nangyari sa kanya. Nasa loob-loob niya. Sinabi mo ba sa kanya kung nasaan ako? Muling tanong niya sa anak.
Umiling si Sean. Nope. I advise Tito Troy not to tell him because it's my monster dad's responsibility to release you in jail. Tumikim naman si Caleb dahil sinabi ng anak. Bata pa ito ngunit parang matanda na kung magsalita. Son, how are you? Hindi alam ni Caleb kung paano siya magsisimula sa pakikipag-usap sa anak niya. Bulilit pa lang ang anak niya, ngunit taglay na nito ang pagiging dominante at manipulative na aura. May kakayahan nito kung paano takutin ang kausap. Still alive? Tipid na sagot nito na kinasamid ng dila niya. Sinulyapan niya si Missy upang tignan kung may gagawin nito sa anak upang mabawasan ng konti ang paraan ng pakikitungo nito sa kanya. Ngunit sa halip na ipakilala siya ng maayos sa anak niya, ay hindi nito ginawa, bagkus ay binalingan siya nito. Gusto mo pa rin bang magkape? Kailangan pa bang itanong iyon? Kung nasa ibang bahay siya, siguro'y binatukan na niya ang magtatanong nito. Siyempre bisita siya. There's no need to ask such kind of question. Aha! Is Monster Dad requesting a cup of coffee? Please have me brew his coffee, Mom. Tiningnan ni Missy ang anak. Are you sure you know how to do it? Yes, Mom. Get dressed first. I'll make sure Monster Dad taken care of. Kumindat pa ang anak sa ina. Hindi naman nakaligtas kay Caleb ang lihim na kindata ng mag-ina sa harapan niya. Tila nakaramdam siya ng kaba ngayong ang anak niya ang magtitimpla ng kape. Nagkaroon na yata siya ng phobia sa anak niya. Hindi niya alam kung bukal sa loob nito ang pagtitimpla ng kape. O baka may iba na naman itong pinaplano. Kaya pinayagan ng kanyang magaling na asawa. Okay, nakangiting sagot ni Missy at ibinaba ang anak. Sinulyapan muna siya ni Missy na may kasamang warning bago tumalikod upang umakyat. Ito na nga kaya ang simula ng pagtanggap ni Missy kay Caleb